Welcome back sa Tagalog Drama Recaps. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang rom-com na pelikula na pinamagatang Wonderful Nightmare na inilabas noong taong 2015. Sa simula ng pelikula, isang batang babae na nagngangalang Yeonwoo ang nagsalaysay ng kanyang mabigat na pinagdaanan sa pagkabata. Ipinahayag niya na ang kanyang ama ay namatay noong siya ay isang sanggol at ang kanyang ina ay namatay sa kanyang murang edad. Dahil hindi kinaya ng kanyang tatay ang pagkawala ng kanyang asawa, pumanaw din siya at naiwan si Yeonwoo mag-isa. Nangako siya sa kanyang sarili na hinding-hindi siya aasa sa sinuman at magiging matagumpay na tao. Sa sumunod na eksena, dinala tayo sa kasalukuyan kung saan nagawa ni Yeonwoo na tuparin ang kanyang pangako at naging matagumpay na abogado. Siya ay kumikita ng 6 digits taon-taon at may kumpiyansa na harapin ang anumang kritikal na kaso. Isang araw, nilapitan siya ng chairman ng isang mayamang kumpanya, ang HK Group. Kamakailan lang pala ay sinaktan ng anak na lalaki ang isang babae at ngayon ay gusto niyang ipagtanggol siya sa babae. Sa kabila ng pagkakaalam na ang batang lalaki ay nagkasala, tinanggap ni Yeonwoo ang kaso dahil siya ay napangakuan ng malaking halaga ng pera. Sa panahon ng paglilitis, binyantaan niya ang mga magulang ng biktima na sisiraan niya ang kanilang anak kung hindi sila aatras. Nang marinig ito, natakot ang mga magulang at kalaunan ay ibinasura nila ang kaso matapos mapagtanto na wala silang pera upang magpatuloy. Humanga sila sa kanyang trabaho. Ang chairman ay nagtalaga kay Yeonwoo ng isa pang gawain. Hiniling niya sa kanya na alisin ang mga squatter mula sa isang kalapit na lugar upang makapagtayo siya ng ilang mga komersyal na apartment doon. Bago makasagot si Yeonwoo, nag-alok siya sa kanya ng isang luxury BMW at isang VIP Platinum card. Nang marinig ito, agad na tinanggap ni Yeonwoo ang trabaho. Maya-maya, dumating si Yeonwoo sa kanyang luxury apartment kung saan siya nakatira mag-isa. Dito, masasabi natin na talagang kumikita siya ng malaki sa kanyang trabaho. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala niya ang kanyang bagong kotse at tumungo sa lugar kung saan niya iniingatan ang mga alaala ng kanyang magulang. Pabalik na siya habang nagmamaneho siya ng napakabilis, may biglang sumulpot na pusa sa kanyang harapan. Mapanganib niyang niliko ang kanyang sasakyan at dahil dito, tumama ito sa mga safety cones at nahulog sa gilid ng kalsada. Sa sumunod na eksena, nang magising si Yeonwoo, natagpuan niya ang kanyang sarili sa langit. Nalilito, agad siyang tumungo sa receptionist at ipinakita ang kanyang birth card. Sa pagsusuri sa mga record, nalaman ng receptionist na nagkaroon ng pagkakamali at lumalabas na si Yeonwoo ay nakatakdang mamatay sa 2054. Iniulat niya ang pagkakamali sa direktor ng langit na si Mr. Kim at ang huli ay humingi ng paumanhin kay Yeonwoo para sa kanilang pagkakamali. Pagkatapos ay inalok niya kay Yeonwoo ang buhay ng isang housewife na nagngangalang Kang hanggang sa maituwid niya ang record. Agad na hindi sumang-ayon si Yeonwoo na mamuhay bilang isang housewife ngunit nang sabihin ng direktor na ito ang tanging paraan para makabalik siya sa lupa, nag-aatubili siyang sumang-ayon. Kasunod nito, nagising si Yeonwoo sa isang kakaibang apartment na tila nasa isang middle class na pamilya. Mabilis siyang bumangon at tumingin sa salamin ngunit nagsimulang sumigaw pagkatapos tingnan ang kanyang hitsura. Nang marinig ito, dumating doon ang kanyang asawang si Sung Hwan ngunit lalo pa itong sumigaw. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-browse si Yeonwoo sa ilang mga larawan ng kasal nila ni Sung Hwan at napagtanto na naroon siya upang palitan si Kang. Sa kanyang pagkadismaya, nalaman din niya na ang mag-asawa ay may 2 anak, isang teenager na anak na babae na si Hanul at ang kanyang nakababatang kapatid na si Haro. Sa sandaling iyon, ang maliit na batang lalaki ay lumapit sa kanya at hiniling na ihatid siya sa istasyon ng bus upang siya ay makapasok sa paaralan. Bagamat nag-aalangan, pinahintulutan ni Yeonwoo at dinala ang kanyang anak sa istasyon ng bus. Pagkatapos siyang iwan doon, nagpatuloy siya sa pag-uwi ngunit sa sandaling iyon, nilapitan siya ng mga kaibigan ni Kang. Pagkatapos ay pilit nilang dinala siya sa isang part-time na trabaho ngunit walang ideya si Yeonwoo kung paano magtrabaho doon. Napag-alaman na ang kasalukuyang pamilya ni Yeonwoo ay naghihirap sa pananalapi. Maya-maya, pumunta ang mga babae sa isang restaurant at doon nagsimulang mag-usap. Pinaalalahanan nila si Yeonwoo tungkol sa kung paano niya pinakasalan si Sung Hwan sa edad na 18, nagulat siya tungkol dito at siya ay hindi mapalagay kaya agad siyang nagtungo sa banyo. Doon, nakasalubong niya si Mr. Kim na nagbabala sa kanya na huwag baguhin ang buhay ni Kang. Sa halip, iminungkahi niya na mag-adjust siya sa kanyang buhay sa lalong madaling panahon. Sawa na sa lahat ng bagay sa paligid niya, nagpasya si Yeonwoo na mamuhay sa marangyang pamamaraan at nagtungo sa supermarket. Doon, nangolekta siya ng ilang mamahaling pagkain at mga bagay,
ngunit nang siya ay magbabayad, ang card ay wala na palang laman. Sa gabi, nilapitan ni Sung Hwan si Yeonwoo at sinisikap na makipagkaibigan sa kanya. Gayunpaman, ang huli ay nagalit at sinimulan siyang akusahan na nagpakasal sa isang menor de edad na babae at pinilit siyang magkaanak. Dito, nagsimula siyang magsalita na parang abogado at nabigla si Sung Hwan sa kanya. Pagkatapos niyang magbunganga, nagpa siya siyang matulog mag-isa at tumungo sa sala. Kinabukasan, narating ni Yeonwoo ang kanyang lumang apartment at kinuha ang VIP card na regalo sa kanya ng chairman ng HK Group. Pagkatapos ay tumungo siya sa isang magarbong tindahan ng damit at bumili ng mamahaling damit para sa kanyang sarili. Nang oras na para magbayad, ang pangalan ni Kang ang lumalabas sa card sa halip na sa kanya at kahit ang mga pirma ay hindi tugma. Bilang resulta, ang cashier ay nagsimulang magduda kay Yeonwoo bilang isang impostor, ngunit sa kabila nito, hinayaan niya siya. Sa sumunod na eksena, umuwi si Sung Hwan mula sa trabaho at lumapit kay Yeonwoo. Noong una, inamin niya na pagkakamali niya ang pagpapakasal sa isang menor de edad na babae, ngunit pagkatapos ay galit niyang inihayag na si Yeonwoo ang pumilit sa kanya na gawin ito. Pumasok siya sa kwarto at laking gulat niya nang makita ang mamahaling damit na binili ni Yeonwoo. Galit na galit, sinubukan niyang kamprontahin siya tungkol dito, ngunit sa sandaling iyon, dumating ang ilang pulis at dinala siya. Sa istasyon ng pulisya, inakusahan ng mga opisyal si Yeonwoo ng pagnanakaw ng VIP card, ngunit ang kanyang asawa ay tumayo para sa kanya at nagsimulang ipaliwanag ang iba't ibang mga seksyon ng batas tulad ng isang abogado. Lumalabas na si Sung Hwan ay nag-aral sa parehong paaralan ni Yeonwoo, ngunit dahil sa mga problema sa pananalapi, kinailangan niyang tumigil. Sinabi ni Sung Hwan na ang kanyang matalik na kaibigan na si Kang ay maaaring nilagay ang kanyang card sa kanyang bag pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang kalagayan sa pananalapi. Samantala, hindi pa rin kumbinsido ang mga opisyal sa teorya, ngunit dahil wala silang ebidensya, napilitan silang palayain sila. Sa labas, tinanong ni Sung Hwan ang kanyang asawa kung may karelasyon ito, ngunit itinanggi ito ng huli. Nakapagtataka, naniwala siya at hinimas ang ulo nito bago umalis. Nagulat si Yeonwoo dahil walang sino man ang humaplos sa kanyang ulo ng ganoon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Mr. Kim nang wala sa oras at pinarusahan siya dahil halos masira niya ng ganap ang isang masayang pamilya sa loob lang ng 48 oras. Bago umalis, binalaan niya ito na panatilihin ang mabuting relasyon sa kanyang pamilya o kung hindi, babawiin siya nito. Sa sumunod na eksena, hiniling ni Sung Hwan kay Yeonwoo na sumama sa kanya sa party ng opisina ng distrito. Si Yeonwoo sa una ay nag-aalangan, ngunit pagkatapos niyang maalala ang mga sinabi ni Mr. Kim, pumayag siya kaagad. Nang maglaon sa party, si Yeonwoo ay nagsuot ng elegante gaya ng nakasanayan niya sa kanyang nakaraang buhay, at nang makita siya, si Sung Hwan ay namangha. Hindi nagtagal, ipinakilala niya siya sa punong opisyal ng distrito at ang tatlo ay nag-usap. Nang maramdaman ang pagkakataon, sinimulan ni Sung Hwan na itayo ang kanyang plano sa paggawa ng harang sa paligid ng subway, ngunit sa sandaling iyon, pinutol ng kanyang amo na si Choi ang pag-uusap at tumanggi sa plano. Sa halip, iminungkahi niya ang pagsasaayos ng footpath dahil makakatipid ito ng pera. Sa hapunan, inalalayan ni Yeonwoo ang kanyang asawa at sinubukang kumbinsihin ang opisyal ng distrito na dapat silang magtayo ng barrier wall. Inaangkin niya na kailangan ito ng mga karaniwang tao habang nagre-renovate, magiging kalabisan ang footpath dahil nasa maayos na itong kondisyon. Dahil dito ay nagalit si Choi at nakipagkita sa mag-asawa pagkatapos ng hapunan. Doon, pinagtatawanan niya si Sung Hwan dahil dinala niya ang kanyang asawa para ipagtanggol ang sarili. Hindi ito sinagot ni Sung Hwan, ngunit nang insultuhan ni Choi ang kanyang asawa ay nawalan siya ng gana at sinuntok siya ng malakas sa mukha. Kasunod nito, tumungo ang dalawa sa isang bar para i-clear ang kanilang isipan. Masyadong maraming nainom si Sung Hwan at naging emosyonal. Binanggit niya na kaya niyang tiisin ang anumang bagay, ngunit hindi ang kanyang asawa na iniinsulto. Binanggit din niya na gagawin niya ang lahat para mapanatiling masaya ang kanyang pamilya anuman ang kanilang sitwasyon sa pananalapi. Napahanga si Yeonwoo sa kanyang narinig at ang kanyang opinyon kay Sung Hwan ay nagsimulang magbago. Kinagabihan, umuwi ang mag-asawa at natulog si Haro kasama si Yeonwoo habang niyayakap siya ng mahigpit. Hindi rin makatiis si Yeonwoo at niyakap siya pabalik. Kinaumagahan, humingi si Hanul sa kanyang ina ng kaunting baon na sinasabing kailangan niya ito para sa paaralan. Agad namang sumang-ayon si Yeonwoo, ngunit naglagay ng isang kondisyon na dapat itupi ng batang babae ang lahat ng mga shopping bag. Nang marinig ito,
nagalit si Hanul at lumabas ng silid ngunit dahil kailangan niya ng pera, bumalik siya. Kinabukasan, kasama ang mga nakatuping bag, nakumbinsi siya ng kanyang anak at binigyan niya ito ng isang malaking halaga ng baon. Pagkaraan ng ilang sandali, nakipagkita si Hanul sa kanyang kasintahang si Kyung sa kanyang bahay dahil nasa labas ang kanyang mga magulang. Nagsimulang lumapit si Kyung kay Hanul ngunit umatras ang huli dahil hindi siya komportable. Sa sandaling iyon, nakita ni Hanul ang isang nakatagong camera at nakita rin ang kaibigan ni Kyung na ni-record siya. Takot na takot siyang tumakbo palayo doon pero hinila ni Kyung ang buhok niya at pinigilan siya. Sa sumunod na eksena, isang bigong Hanul ang umuwi ng maaga at sanara ang pinto. Nagulat si Yeonwoo sa hindi pangkaraniwang pag-uugali ng kanyang anak at nang pumasok siya sa silid upang mag-inspeksyon, laking gulat niya nang makita ang mga pasa sa mukha ni Hanul. Nag-aalala, kinausap niya ang kanyang anak tungkol sa nangyari at sa wakas ay isiniwalat ni Hanul ang lahat. Dahil dito ay hindi nakaimik si Yeonwoo ngunit nagawa pa rin niyang aliwin ang kanyang anak. Kinabukasan, dinala ni Yeonwoo si Hanul sa opisina ng punong guro kung saan naroroon din si Kyung at ang kanyang abogado. Ginamit ni Yeonwoo ang lahat ng kanyang kaalaman sa batas at nagsimulang ipaliwanag ang mga parusa na haharapin ni Kyung. Gayunpaman, hindi man lang ipinagtanggol ng abogado ni Kyung si Kyung at hiniling lamang kay Yeonwoo na tanggapin ang kabayaran at i-dismiss ang alitan. Sa sandaling marinig ito ni Yeonwoo, tumungo siya sa banyo at umiiyak. Naaalala ang lahat ng mga tiwaling kaso na hinawakan niya noong siya ay isang abogado. Dito, malalaman natin na si Kyung ang ipinagtanggol niya noon sa simula ng palabas na naipanalo ang kaso. Samantala, hinanap siya ni Hanul at iminungkahi na i-dismiss nila ang kaso dahil wala silang pera para ipagpatuloy ito. Gayunpaman, si Yeonwoo ay nanindigan na mananalo sa kaso kaya hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at nagtungo sa silid ng punong guro. Doon, muling sinubukan ng tusong abogado na manipulahin si Yeonwoo sa pamamagitan ng pagbanggit na hindi maaapektuhan si Kyung sa insidente dahil malapit na siyang pumunta sa abroad. Gayunpaman, inilabas ni Yeonwoo ang kanyang mobile phone at ipinahayag na naitala niya ang lahat. Pagkatapos ay iginiit niya na dadalhin niya ang kaso sa korte at sisirain ang imahe ni Kyung pati na rin ang kanyang career. Ikinagalit ito ni Kyung at sinimulan niyang sumbatan si Yeonwoo. Gayunpaman, madali niya itong pinataob sa lupa at pinilit itong humingi ng tawad. Samantala, si Hanul ay nabigla at ipinagmamalaki nang makitang ipinaglaban siya ng kanyang ina. Kasunod nito, sinimulan ni Yeonwoo ang lahat ng gawaing bahay at ine-enjoy ang kanyang oras kasama ang mga bata. Isang araw, biglang sumulpot si Mr. Kim sa kanyang harapan at ibinunyag na siya ay mamamatay sa isang linggo. Nakiusap si Yeonwoo kay Kim na huwag patayin ang ina ng mga bata dahil mangungulila sila, ngunit sinabi sa kanya ni Kim na wala siyang magagawa tungkol dito. Sa sumunod na eksena, habang pauwi si Haro kasama ang kanyang ina pagkatapos ng klase, bigla siyang nawalan ng malay. Agad siyang isinugod ng magulang sa isang ospital at pagkatapos ng ilang pagsusuri, ibinunyag ng doktor na si Haro ay dumaranas ng isang namamana na sakit na nagdudulot ng mga problema sa paningin. Naalala ni Yeonwoo ang kanyang ina na may parehong mga sintomas at napagtanto na minana ito ni Haro sa kanya. Kinabukasan, habang naghihintay ang isang naguguluhan na sina Sung Hwan at Yeonwoo sa resulta ng operasyon ng kanilang anak, biglang dumating doon si Mr. Kim at dinala si Yeonwoo sa labas. Doon, ipinaalam niya sa kanya na dumating na ang araw ng kanyang kamatayan at mamamatay siya sa isang aksidente sa sasakyan. Di nagtagal, hiniling ni Mr. Kim kay Yeonwoo na maupo sa loob ng kotse ngunit sumagot ang huli na gusto niyang magpaalam sa kanyang pamilya. Noong una ay tinanggihan ni Mr. Kim ang kahilingan ngunit pagkatapos magsimulang magmakaawa ni Yeonwoo, wala siyang pagpipilian kundi ang pumayag. Habang nauubos na ang oras, si Yeonwoo ay nagmamadali sa ward ng ospital at nakita si Hanul. Niyakap niya ito ng mahigpit at pinayuhan na sundin ang kanyang mga pangarap. Pagkatapos, pumasok siya sa silid ni Haro na may luha sa mga mata at sinabi sa kanya na malayo ang pupuntahan niya sa matagal na panahon. Nang marinig ito, naging emosyonal din ang batang lalaki at hiniling sa kanyang ina na bumalik kaagad. Hindi ito sinagot ni Yeonwoo at pasimpleng nag-walk out. Sa wakas, nakita niya si Sung Hwan at hiniling sa kanya na alaga ang mabuti ang mga bata. Pagkatapos nito, lumayo siya sa lugar at naglaho. Sa sumunod na eksena, nagising si Yeonwoo mula sa kanyang matagal na pagkawala ng malay at nagmamadaling pumunta sa ospital kung saan na-admit si Haro. Hindi niya mahanap si Haro doon, wala sa kanilang apartment at wala sa school bus.
Pagkatapos ay nag-fast forward ang pelikula sa isang buwan, mabilis na pumunta si Yeonwoo sa kanyang apartment at nagpa siya na lumipat mula sa kanyang apartment at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit. Habang ginagawa niya ito, nakatagpo siya ng isang lumang libro ng larawan at sinimulan itong basahin. Hindi nagtagal, nakatagpo siya ng larawan niya kasama ang kanyang ina at nang buksan niya ito, nakita niyang naroroon din ang kanyang ama. Nagulat si Yeonwoo dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang ama. Ang mas nakakagulat ay ang katotohanan na ang kanyang ama ay kamukhang-kamukha ni Mr. Kim. Pagkatapos ng paghahayag, nagpa siya si Yeonwoo na bisitahin ang New Zealand dahil ito ang lugar kung saan namatay ang kanyang ama. Kinabukasan, habang hinahanap ni Yeonwoo ang kanyang upuan sa loob ng eroplano, napansin niya sina Sunghwan, Hanul, at Haro. Naging emosyonal siya ngunit nagpa siya siyang huwag ihayag ang kanyang nakaraang buhay. Sa halip, tinanong niya ang maliit na bata kung bakit sila pupunta sa New Zealand at ang huli ay tumugon na ang kanyang ina ay namatay isang buwan na ang nakalipas, kaya sila ay magbabakasyon para maliwanagan ang kanilang isipan. Nagtatapos ang pelikula nang ihayag ni Yeonwoo na pupunta siya sa New Zealand upang makita ang kanyang ama. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.